Sa mundo ng henyong stratehiya at digmaan, madalas nating nakakalimutan ang isang mahalagang yugto ng buhay ni Zhuge Liang. Bago pa man siya maging ang kilalang Sleeping Dragon, mayroon siyang napakahalagang tungkulin na humubog sa kanyang pamumuno, isang posisyon na nagpakita ng kanyang praktikal na galing. Alam mo ba kung ano ito? Abangan, taong 210 AD, sa Linling, hindi sa digmaan kundi sa pagtatatag ng maayos na lipunan, ipinakita ni Zhuge Liang ang kanyang galing, siya ang itinalagang mamahala, ito ang kanyang unang pagkakataon na magpatupad ng batas, mag-ayos ng ekonomiya, at tiyakin ang kapakanan ng tao. Pinatunayan niyang hindi lang siya magaling sa estratehiya, kundi pati na rin sa praktikal na pamamahala ng pang-araw-araw na buhay ng komunidad. Ang karanasan niya sa Linling ay hindi lang simpleng trabaho, ito ang pundasyon ng kanyang pagiging visionaryong leader. Dito niya naintindihan ang pulso ng bayan at mga pangangailangan ng tao. Ang mga aral na ito ang dinala niya sa kanyang mas malalaking papel sa kasaysayan, na nagpatunay na ang tunay na henyo ay hindi lang sa estratehiya, kundi pati na rin sa puso ng pamamahala. Anong aral ang mapupulot mo rito?